So ayan guys, sa mga gustong mag-beach pero gusto pa rin ng tahimik, yung walang maingay, walang very loud music, chill lang talaga, as in upo ka lang, tanaw-tanaw ka lang sa magandang tanaw. Pa rin namang overnight dito always. Hit nakakaasar ka naman. So meron na rin tinitindahan. So hi guys, we are now here in Palumpon Tourist. Before we proceed to the Palumpon Island, and I mean Kalangaman Island, we have to pay for our tourist tourist fees like the boat. Ang minimum dito na boat is 4-5. Pero dahil naki-joyride kami, so nakatipid kami konti lang. Tapos kasama ko ngayon si Jenmar, si Tito Ayunya, at ang kanyang Tito Erwin. May bumili ng something. So we pay for the boat 3,000 na lang. Then they have the entrance fee na for adult is 300 for the non-Palumpon residents. Palumpon resident only 100 pesos. Pero since we're even our parents are living here before, hindi sila consider. So tourist kami, so 300 pesos per head. So ayun lang, so kung pupunta kayo dito sa Kalangaman Island, ito muna yung dadaanan nyo. Ayan. Kana Dad? No. Pasok ka. Wawa. Ay, may price. Kaya pala. May mahal. Saulat yan. Ayun rin, sige, nagsaol. Wow! Guys, dito na kami sa boat. Ayun, pinaksyaw namin yung Kalangaman Island. Binayaran namin. Charis lang. So ayun guys, so ang ganda oh.
kaway. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Yes, we're back and we are now here in Kalangaman Island with John Arrow, Tito Aying, and Tito Erwin. So ayan, we're back here in Kalangaman Island. Ayan, diba? Let me show you. There is the sandbar. Kaso, since high tide na, mataas na, hindi na natin siya makikita. Ayan. Lapit na tayo mo. Hi guys! Andito na kami ngayon sa Kalangaman Island. So ayun guys. Dahil high tide na, tanghaling tapat. O ang ganda no? Sa Kalangaman Island, way back 8 years ago, wala pang konti pa lang ang CR, tapos wala pa yung general shower. Pero ngayon, meron na silang general shower. Ayun. So, marami na silang CR at marami na ring mga cottage. Ayan. There's plenty of cottage na. So, marami nang bumibisita. Meron pa rin namang overnight dito, always. Pitpit nakakaasar ka naman naman. So, meron na rin minitindahan. Dati wala. So, ayan, guys. Makikita nyo naman, ang dami pa rin puno. Nandyan pa rin. So, yun nga lang, kapag high tide, hindi natin makikita yung pinakadulo ng sandbar. So, hanggang dyan lang sa katawan. So, ito nga po yung anak ko magbabanlaw pero hindi naligo. Sayo-sayo. So, ito yung pinakamalaki nilang CR. So, dito ka pwedeng magbanlaw. This is salt water. Do not use for bathing unless for fish. Tari! So, ayan po. Dito tayo. Dati wala talaga kasi CR po dito. Do not sea water. Do not use. Not for drinking. So ayan guys, sa mga gustong mag-beach pero gusto pa rin ng tahimik, yung walang maingay, walang very loud music, chill lang talaga, as in upo ka lang, tanaw-tanaw ka lang sa magandang tanawin na dagat. Perfect choice dito sa Kalangaman Island dahil sobrang tahimik. Bawal dito yung mga loud music, bawal dito ang dumumi. Pure nature lang daw, bawal nga mag-shampoo dito, magdala ng shampoo, ganyan. So pure lang talaga na sightseeing, swimming, relaxing, ayan. O, dito na yan makikita at matatagpuan sa Kalangaman. Ang tanging maingay lang dito ay ang magandang pag-iyak ng dagat. Ha! Pag-iyak ng dagat. Yan yung pang mga alon guys. Ayan. So yan, makikita nyo. Ganda ng view. Pwede magstay dito overnight sa mga trip talaga.
Pero wala pong kuryente dito. Wala ring tubig. Salt water lang. So pag magbabanlaw ka, dapat yung bangka na tinakyan mo ay bibigyan ka ng pangbanlaw kasi sea salt water lang ang available dito. So hindi talaga siya totally pangligo. Ayan. So kung mag-overnight ka, dapat mangingi ka talaga ng pangbanlaw na nakalagay sa container. Ayun. Yun lang. Marami ng cottage dito guys. Nakakatuwa. Dati wala. Dati konti lang. Tapos ano, meron silang pinaka-clubhouse dun. Clubhouse! Malaking ano, kapag gusto mo naman ng glamping lang or yung yung camping, pwedeng pwede guys. So very relaxing talaga, sobrang tahimik guys. Ayun, back to back, beauty. Tanging ang alon lang maririnig mo dito, kaya bawal dito mga marita. Sige yan guys.